Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaksyon ng post ang balita ngayon. Patutsada ni Manong Ted Pailon, Mr. Ted Pailon, kay Senator Risa Hontiveros tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion PhilHealth funds. Okay. Isa sa mga pumuri sa desisyon ng Korte Suprema ay si Senator Hontiveros na sabi niya tama talaga na illegal yan, unconstitutional lang, at pinuri ni Senator Hontiveros ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, nagbigay ng reaksyon si Mr. Ted Pailon, nagpaalala na sandali. Sino ba ang pumirma ng GAA 2025? Kasama lalo na sa BICAM. Sabi niya, di ba kayo ang mga mambabatas ang pumirma sa BICAM, pumirma pa sa GAA, yung endorsement, yung bill. Kasi doon sa BICAM report na kasama si Senator Hontiveros pumirma sa BICAM ng 2024, sila yung naglagay ng provision na pwedeng kunin ang mga excess funds ng mga GOCC. Okay? So, bakit nangyari na pinakialaman ng national government, bakit inilipat ang pondo ng PhilHealth? 89.9 billion sana yan. Naagapan lang ng Supreme Court, tiniro yung remaining 29.9, kaya 60 lang. So, sino ang pumirma? Isa, si Senator Hontiveros na pumirma doon sa BICAM. Ibig sabihin, sila yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng problema. Kasi kung hindi nila pinirmahan yon, wala sanang issue ngayon. Wala sanang petition na isasampa ng different groups sa Supreme Court at hindi nagdesisyon ng Supreme Court. So, ipaalala lang natin itong mga mambabatas, kabilang na si Senator Hontiveros. I don't know kung sino pa yung ibang pumirma noong 2024 na BICAM. Kaya lang ang isang nabanggit ni Mr. Ted Pailon sa kanyang programa is si Senator Hontiveros. Ngayon, parang nakalimutan na siguro na bigla niyang pinuri ang desisyon na tama, illegal ngayon. So, by saying na tama, pinupuri niya ang desisyon ng Supreme Court, ibig sabihin, inaamin niya na mali yung ginawa nila sa pagpirma ng GAA. Di ba ganon? So, salamat Mr. Ted Pailon, isa sa mga totoong journalist. Walang kinikilian yan, walang sinasanto. Ang kanya lang is tapat na paglilingkod sa taong bayan. Kaya makita nyo, bibihira ang kagaya ni Mr. Ted Pailon na nagsasalita laban sa mga kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. So, ayun. Huwag niyong kalimutan po, mga honorable senators and congressman, kayong pumirma sa BICAM na kayo ang dahilan bakit nagka-problema ng ganito. O ngayon, nandiyan naman yung desisyon. Hindi naman nagmamayabang, para bang pinagmamalaki ang Senate President. Parang ngumiti lang daw siya, parang pinagtawanan niya ang Supreme Court decision. Sabi ng Senate President na bago nagdesisyon ang Supreme Court, gumalaw na kami. Isinama na namin sa 2026 budget na ibabalik ang 60 billion. Anong ibig niyo sabihin? Hindi kami nakakaintindi. Ang Pangulo na mismo ang nag-announce before yung September 21 rally na ibabalik na
ng administrasyong ito ang 60 billion dahil, ano sabi niya? May savings daw ang DPWH. That was before September 21. Ngayon, December na. September, October, November. 3 months na, hindi pa rin na ibabalik. Anong ibig sabihin nun? Binobola o hindi nagsasabi ng totoo ang presidente. Yung sabi niyang ibalik, walang naibalik. So, maasahan pa ba natin ng presidente? Pa-promise pa siya na ibalik. Yung pala hindi. Ibabalik na sa pamamagitan ng 2026 budget. Anong ibig sabihin kung sa budget? Di, doble nakaw. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, hindi pwede yun. Bakit pahirapan niyo ulit ang taxpayers? Tayo po, mga mamamayan, ang kawawa. Tayo ang, in effect, tayo ang inuutosan, tayo ang ginamit para ibalik yung nilustay nila na 60 billion. Sabi pa ng dating Finance Secretary Ralph Recto na it might be politically wrong yung pag-transfer nila ng PhilHealth funds, but it is economically correct. Dahil ginamit daw nila yon sa mga health concerns. Kaya lang, kung ano-anong mga inilista nila doon, hanggang listahan man lang, wala tayong makikitang mga projects. So, we were not born yesterday. Hindi ako maniwala yung paliwanag na mga healthcare, binayaran. Social, age of social media na ngayon. Hindi lahat ng sinasabi ninyo ay paniniwalaan ng taong bayan. Kaya magising na po tayo mga kababayan. Huwag tayong pabudol ulit. Kaya nga marami nang nananawagan na mag-resign ngayon AS Ralph Recto. Yung largest labor coalition, nagkaisa coalition. The government is in dangerous hands with Recto as ES. Pinagre-resign nila. At sinangayunan ni Dr. Tony Liason, resign na yan. Kung ano-ano pang palusot niya na common sense lang ko nang ginamit niya, bakit i-transfer? Wala na, booking na kayo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagtayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si ate mo Tagalog yero. So mo ni ang atupan ni ate. Ginoon man ko. Dami kap. Bay. Ano ko rin mo kalat. Ay gansang tanipet sa nagyod og atop. Ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Tao sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, 5 ka. So pila na imong edad ite? 39 naman god. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.